So, that is crucial, Mr. Chair. Baka tayo dito nakaupo, babarilin tayo, ilan tayo. Tapos mag-commit siya ng suicide. Kung mapatay tayong 4 o 5, 6, laking bonus sa kanya. Noong umuwi kasi ako sa Mindanao, naririnig ko yung na may isang personnel na nakapasok ng baril dito sa committee hearing. So dapat bago sila makapasok, i-inspeksyonin lahat dahil nagtaka ko doon sa line of statement niya na dinala niya yung baril kasi ang akala niya hindi na siya makauwi doon sa bahay niya. So that is crucial, Mr. Chair. Baka tayo dito nakaupo, babarilin tayo, ilan tayo. Tapos mag-commit siya ng suicide. Iba yun. Kung mapatay tayong 4 o 5, 6, laking bonus sa kanya. So dapat ang security natin, Mr. Chair, ay higpitan natin dahil iba na yung sinasabi niya na dinala niya yung baril sa loob ng committee dito dahil ang akala niya hindi na siya makauwi doon sa bahay niya. Iba yun, Mr. Chair, sa observation ko lang. Dahil doon sa nakikita ko, maski pinaano ko yung tatay ko dahil namatay, yun ang crucial talaga, Mr. Chair. Baka ang target, ang una, ang chairman. Tapos si General Acop, hindi na sa operations noon. Tapos ngayon dito sa Congress, madali pa. Tama yan, totoo yan. Doon pa nakukuha yung baril, sabi ni Mr. Chairman, sa pagdetena niya doon sa kwarto. Yun ang mahirap. Pirado, di ba? Oh, that's all, Mr. Chair. Ang problem pa dun sa baril na meron pang kasamang bullets yun, ha? Live ammunition, Mr. Chair. May live ammunition, and that's the reason why we asked the Secretary General and also yung ating security director. They secured yung ating perimeter, and well, ganun talaga, it's part of our job, di ba? Kung mamamatay si Vice Chairman Rehencia, talagang mamamatay yan. Di ba? Ganyan talaga ang buhay. So, basta we're doing our job. Kung ano man ang repercussion nito, so be it, di ba? Ganun